Nako, heto na po mga ka-review natin. Just in na Tumistigo. Nako, eto na ang tatapos sa inyo. Martires may malaking pasabog. BP Sara sure win na. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, nako, eto palang inaatupag mga kaubayan ng ating mga House of Representatives. Ayan no, mga ka-review natin House Resolution filed to commend Bini performance in Coachella. Aba? Yan po ang kanilang yan po ang kanilang resolution mga kaubayan. Sa dami-dami po ng pwedeng gawin yung resolution para matuloy. I'm not against, no? I'm not against dito po sa pag-commend, no? Dito po sa mga artist na ito, mga kaubayan. But what I'm trying to point out, you as legislator, mga kaubayan, no? Kasi House of Representatives supposed to be mambabatas kayo. Okay? Gumagawa kayo ng batas to help the lives of every single Filipino, no? Tapos sa dami-dami po ng ating di ba? Sa dami-dami po ng ating problema sa ating bansa. I'm not against, once again mga kaubayan, I'm not against dito po sa pagko-commend nila sa mga artist na ito. But okay sana ito kung ginagawa nyo ng maayos yung mga trabaho nyo. Wala tayong makikitang butas. Di ba? Tingnan nyo naman. May oil crisis tayo. Di ba? Napakaraming korupsyon sa ating gobyerno. Pero ang inaatupag ninyo? Imbis na gumawa kayo ng mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan, impeachment kayo ng impeachment ni BP Sara. Tapos mababalitaan natin, gumagawa pala kayo or gumawa kayo ng resolution, no? Na eto, para sa mga artist, mga kaubayan, which is not relevant to the current issue, mga ka-review natin. So once again, I'm not, hindi, nasasaktan lang ako, di ba? Dahil kaya naman pala nilang magtrabaho. Bakit hindi nila trinatrabaho yung korupsyon? Or hindi sila nagtatrabaho to east, no? Para maibsan man lang yung ating nararanasan ngayon sa oil crisis na ito. Diba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ervan J. How about a resolution lowering VAT? Correct. Diba? This one supposed to be, no? Yung ginagawa nila. Pero bakit hindi po nila magawa yan, mga kaubayan? Grabe naman. Sabi po dito ni Jenny, no hate for Bini, but they must also show support on overall OPM artists, especially yung milestone na makapag-held ng huge concert, yung Pinoy artist sa Pinas na dinadayo ng ibang lahi at locals, mas makakatulong pa sa ekonomiya ng bansa dahil punuan yung mga hotels and food business. Wala tayong magagawa dyan mga kabayan. Baka meron pong funds, di ba? Yung nag-file siguro ng resolution ay funds ng Bini. Sabi po dito ni Delegro, in the House Resolution 9030 filed by Special Committee on Creative Industries Chairman and Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, it speaks to formally commend Bini for their historic and groundbreaking performance and to recognize their role in elevating Filipino artistry on the global stage. This is very timely and relevant to our current crisis. Puting ka. Paano nagkaganon yun mga kaubayan? Paano nagkaganon yun? Paano naging relevant ito? Diba?
sa ating kinahaharap na krisis. Buti pa ito, nabigyan ninyo ng solusyon, resolution nga. Kaya ka resolution ng tawag dyan kasi sinusolusyonan ninyo. Diba? Ngayon, ano yung crisis natin mga kababayan? Hanggang tingin na lang ba tayo? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan din po natin to. Nako, nagalit na. Opo. Eto na, naglalaglagan na sila at sila mismo parang magalit na sa mga sarili nila. Diba? O eto po. Sabi po kasi dito ni Speaker Martin Romualdez, no? Former Speaker, marami akong alam tungkol sa kasalukuyang administrasyon. Ayan na. Marami nang alam sa kasalukuyang administrasyon. Hindi niya naman sinabi kung marami siyang alam na masamang ginagawa or mabuting ginagawa ng administrasyong ito. Pero bakit ganito po ang naging reaksyon ni Jose Cler Castro? Bakit ganito po ang naging reaksyon ng palasyo? Sabi po dito ni Jose Cler Castro, manahimik ka na lang muna, aba. Nagalit si Manang. Kung ako ang lawyer mo, kung wala pang resolution, di ba? Sabi mo wala kang kasalanan, di ba? Okay. Sabi niya pa, mananahimik na lang muna ako unless yung sinabi mong yan nasa affidavit mo. Aba? Galit na galit po. Si Cler Castro ngayon dito kay former Speaker Martin Romualdez sapagkat tila bagang nag-iiba na ang ihip ng hangin ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Di ba? Anyway, ganun talaga. Hindi naman talaga permanente ang politika mga kababayan. No? Palaging may ano yan palaging may kinahaharap, di ba, na mga issue. Ito ngayon yung issue nila mga kababayan at parang wala na. Parang hiwa-hiwalay na sila mga kababayan. Nagkagulo na sila. Diba? Dati kasi dito alam niyo naman si Cler Castro dati parang parang tagapagtanggol, protector din po ito ni former Speaker Martin Romualdez pero ngayon kinakagat niya na mga kababayan, no? Kinakagat niya na si Speaker Martin Romualdez. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Alparata, ito yung ayaw ni Cler. Hirap ipagtanggol yung kasabwat mo sa anomalya. Yun na nga no? Para talagang may something kay Auntie Cler. Siya ba ang presidente? Hindi, kung siya kasi ang alter ego ng presidente, no? So whatever she said, parang ganun na rin po ang sinasabi ng Pangulo mga kababayan. Sabi po ni Selix, si Attack Dog Cler na ata ang acting president kasama si executive secretary. Aba, baka magkatuluyan sila niyan. Diba? Sabi naman po ni Chris, laglagan time, your neck or my neck. Iyan na. Liig mo, liig ko. Syempre, liig niya. Diba? Liig niya ang kukunin dyan. Nako po. Sabi po ni Jane, nako, utang na loob, parang awa mo na. Parang awa mo sa sarili mo. Martin, kung kukuha ka ng abogado, wag yang abogaga na taga-tahol. This is just an unsolicited advice from a nobody. Pero syempre, ikaw abogado din, di ba? Sa yaman mo kahit si Attorney Nicholas Kaufman afford mo. Pero kay BBM ako. Baka malaki bigayan doon. Ayan. Bigayan talaga. Kasi mali-mali. Ayan, mga karubin natin. Maniwala ka. Ano po ang inyong opinion dyan? Kay Auntie Cler parang sumasabog na. Bago po natin i-play yung video mga kababayan, pagbigyan niyo po ako. Isa pang ito gusto ko lang i-share sa inyo mga kababayan. Kasi na-booking na naman itong si Trillanes. No? Dito pa lang sa camera, nagkakabukingan na. Sa Senado pa kaya na maraming magtatanong sa inyo na hindi na pabor sa inyo. Dito nga sa camera, mga pabor pa yan sa inyo na nagtatanong pero nahuhuli pa rin kayo na nagsisinungaling. Di ba?
Eto po mga karabin natin. Sabi po kasi dito, napansin ni Atty. Rowena Gonzon. May 7 million pesos payout daw si Sammy Oy kay BP Sara. Noong 2011 through BDO, SM Lanang. Sabi niya po dito, September 2012, nag-open ang SM Lanang. So meaning mga kaubayan, Trillanes is fabricating something. Diba? Bayan na. Dahil hindi kayo nagre-research no? Kung ni-research nyo kaya kung kailan nag-open, hindi ngayon, hindi kayo mabubuking na nagsisinungaling kayo. Tama talaga itong mga kaubayan. Trillanes is 2.0 ni Madriaga. Parehas po silang nagsisinungaling. How can you trust the credibility of these people kung sa mga pahayag pa lang nila, mga kaubayan, ay mayroon na pong kasinungalingan? Whether, no? Isa o dalawang it doesn't matter. Kahit isang pagsisinungaling lang nila because nagte-testify nga sila. Ang isang pagsisinungaling sa affidavit nila will ruin everything, no? Sisirain lahat ng kredibilidad nila bilang testigo. Diba? Kaya dapat kung magtitistigo kayo, yung katotohanan lang naman po. Para at least kaunti man ang inyong sasabihin, at least katotohanan naman. Diba? Hindi gaya ngayon, diba? Sa dami-dami ng sinasabi nyo, may mga nahuhuling mga kasinungalingan. Diba? Ayan na. Sabi nga pa sa mga public speaker, no? Sabi nila, the more you talk, the more you commit mistakes. Diba? So, syempre, if you are a public speaker, dapat less talk, less mistake. Diba? Yung mga sureball lang, huwag yung mga paghahalataan tuloy kayo Yeah? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Marcelino Birdin, ignore Trillanes and you'll have a happier life. Okay. Good sir, no? Sabi po ni Bessie Ramos Fernando, based on the comments, it seems that those concerned for the truths collected data meticulously to ensure the information's reliability and accuracy, employing every available method to achieve this. The people who are committed to make this country better and more progressive. Basta fabricated evidence, triling ang bida. Ayon po kay Toto Genesis. Ayan na. Sabi naman po ni Preselia, BDO Unibank is formerly Network Bank. Wala pa atang BDO Unibank in 2011, no? Wala BDO Unibank sa SM Lanang. Nako po. Yan na, mga netizens na po ang nagsasabi na wala talaga, mga kaubayan, no? Sabi nga dito ni Riley, no? Bawal mailabas ang bank statement ng isang account holder, mangyayari si bangko at manager mayayari, no? Si bangko at si manager dito. Pwede lang itong ilabas kung may court order. Pag wala, illegal po yata yan. Correct. Because of the bank secrecy law, mga kaubayan. Diba? Because of the bank secrecy law na linalabag ngayon, no, ng House Committee on Justice. Sabi nga niya, may nabasa nga kanina, correct me if I'm wrong, sabi po kanina ni Atty. Rowena Gonzon na sige, buksan nyo ulit yan, mayayari kayo sa Supreme Court. yung tax, may mga tax declaration. I mean, basta it's about tax, mga kababayan, ni BP Sara at ni ng asawa niyang si Man Scarpio, mga karedy natin. No? So ayan, ano po ang inyong opinion patungkol dyan, mga kababayan? Medyo napahaba na po tayo at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok.
Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Inconsistent. Ito ang naging matinding buwelta at ahasang binasag na mismo ng dating ombudsman na si Samuel Martires ang kaniyang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko di umano'y kasinungalingan ni Ramil Madriaga at script ng Committee on Justice ni Jinky Luistro nilantad na sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Naglabas ng pahayag si dating Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng mga aligasyon ng testigong si Ramil Madriaga sa gitna ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Direktang pinwestiyon ni Martires ang sinasabing pag-deliver umano ng pera sa kaniya sa pamamagitan ng ibang tao sa halip na direkta kung totoo ang paniniwala ng publiko na malapit ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit pa siya magpapadala ng pera sa akin sa pamamagitan ng isang hindi kilalang tao kung maaari naman niya akong ipatawag at ibigay iyon ng direkta? Hindi rin pinalampas ni Martires ang aligasyon na si VP Sara umano ay sangkot sa pagpapadala ng pera. Bakit naman magpapadala ang Vice Presidente ng pera sa pamamagitan ng isang hindi mahalagang tao? Ano ang magiging dahilan niya para magpadala ng pera sa akin? Inconsistent na salaysay. Tinukoy ni Martires ang umano'y pagkakasalungat ng mga pahayag ni Madriaga sa kaniyang sinumpaang salaysay noong 2025. Ang reaksyon ni Martires ay kasunod ng affidavit ni Madriaga na nagsasaad ng umano'y pagdadala ng pera sa Office of the Ombudsman noong Disyembre 2022. Isang aligasyong bahagi ng mas malawak na usapin sa impeachment complaint. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Anim witness, sabi ko sa inyo Ha? Hindi lang po kay Bong Revilla to. Ha? Kahit yung kay Pastor Kibuloy, tanim witness din, galing di umano kay Risa Ontiveros. Eto rin. Tanim witness din. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi po tsamba yan. Hindi isolated case. Ganyan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos, di umano. Kailangan lagyan natin ng ganun Kasi puro sablay yung mga witnesses. O, kita mo ito. Ha? O, tingnan natin to si Madriaga. Ganyan, pareha sila Etong si Bernardo at saka si Madriaga na i-compare ko. Parehas sinungaling na mga witnesses. Mulan ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Pumasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan. Okay, teka muna ha. Okay. Bago natin simulan, kasi nagkahamunan ng suntukan, tingnan nyo po kung paano ibinalita ito. Ha? I-observe nyo ang quality ng balita ng mainstream media. Kayo na po ang humusga. Kay Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Ito ang sa akin, okay? Bakit ba nagkahamunan ng suntukan? Bakit ba ito hinahamon ni Baste? Kasi fake news to. So yan mga kababayan, hinahamon po. Ito lang po ang masasabi ko dito. You know what? Talagang parang sinasadya po nila, na talagang uminit po yung ulo, yung dugo ng Duterte para po makapagsabi ng mga ganitong bagay. No, unang-una, hindi po talaga mapipigilan kahit gaano na emotional quotient ka pa, di ba? Gaano kataas yung quotient mo pagdating po sa emotion, no? Madadala ka talaga. Unang-una, bakit po mga kababayan? Grabe pong ginagawa sa kapatid ni Mayor Baste, no? Kaya hindi niya mapigilang hindi makapagsalita dahil puro kasinungalingan yung sinasabi dito sa House of Representatives, di ba? Ngayon, kung ikaw ang kapatid ni Mayor, ikaw ang kapatid ng Vice Presidente, no? Tapos tinawag ka pang bakla. So parang inuudyukan mo yung Duterte to say something na talagang sumabog sila sa galit. Nakakaawa nga rin minsan, no? Yung Duterte, totoo. Nakakaawa din minsan. Bakit? Mga karbi natin, no? Inaaraw-araw po sila ng mainstream media
No? So ayan mga kababayan, hindi talaga napigilan na ni Mayor Baste, no? Dahil po sa mga ginagawa nila. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga karbi natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.